Sa kwentong ito, makikilala natin si Ginang na may matinding OCD na lumala nang lumipat siya sa isang bahay sa gitna ng kagubatan. Ang kanyang paglilinis ay hindi simpleng gawain lang, kundi isang serye ng mga ritual na tila may bumubulong sa kanya na gawin. Habang tumatagal, nagiging mas komplikado ang mga ritual at nagiging sanhi ng sugat at pagod. Ngunit ano nga ba ang mensahe ng diwata na nagbabantay sa kagubatan at paano ito magtatapos para kay Ginang? Tunghayan natin ang nakakakilabot na kwento na ito dito sa Creepy Pinoy Stories. May kakilala ako na may matinding OCD. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan niya, pero tawagin na lang natin siyang Ginang. Si Ginang ay nakatira sa isang bahay sa gitna ng kagubatan. Noon daw ay hindi pa ganoon kalala ang kanyang OCD, pero nang lumipat siya sa bahay na iyon ay nagkaroon siya ng kakaibang urge na maglinis. Hindi naman daw marumi ang bahay, pero parang may bumubulong sa kanya na kailangan niyang maglinis. Halos hindi na raw siya nagpapahinga at na-stress na rin ang asawa niya dahil sa mga ginagawa niya. Nagkaroon siya ng mga ritual sa paglilinis na nagiging mas komplikado habang tumatagal. Halimbawa, kailangan niyang punasan ang sahig ng 3 beses. Kailangan niyang simulan sa gilid ng pinto at tapusin sa ilalim ng mesa. Kapag hindi niya nagawa ng tama, ay uulitin niya ang buong proseso. Hindi raw niya alam kung bakit, pero parang may pattern na hindi niya maipaliwanag. Ang asawa niya ay naghanap ng tulong. Hindi lang sa doktor, kundi pati na rin sa isang paranormal investigator at medium. Ang sabi ng investigator, ang bahay daw na tinitirhan nila ay dating teritoryo ng isang diwata na nagbabantay sa kalikasan. Ang pagbubukas ng pinto at bintana ay parang pagbubukas ng portal sa mundo ng diwata. Kaya nagkakaroon ng koneksyon si Ginang sa diwata na nagiging sanhi ng kanyang OCD. Ang sabi ng medium ay may mensahe daw na gustong iparating ng diwata kay Ginang. Kaya siya nagkakaroon ng mga ritual sa paglilinis. Kailangan lang daw niyang sundin ang pattern at makukumpleto niya ang mensahe. Pero may babala ang medium na hindi magugustuhan ni Ginang ang mensahe. Doon natakot si Ginang. Dahil sa kabila ng kanyang OCD ay may bahagi pa rin ng utak niya ang gumagana ng tama at alam niya na ang diwata ay nagagalit sa kanya dahil sa pagpapatayo nila ng bahay sa kagubatan. Inisip niya na baka may sumpa siyang makuha kapag natapos niya ang mensahe ng diwata. Kaya nga lang ay hindi niya mapigilan ang sarili niya na maglinis at gawin ang mga ritual dahil kapag hindi niya ito ginawa ay parang may kulang sa kanya. Parang may nakalimutan siyang gawin at hindi siya mapapakali hanggang hindi niya ito natatapos. Habang tumatagal ay nagiging mas komplikado ang mga ritual ni Ginang. Kailangan niyang gumamit ng mga brush at kahit na masakit na sa kamay niya ay hindi siya tumitigil. Nagkakaroon na siya ng mga sugat sa kamay at tuhod dahil sa kalilinis. Pero hindi pa rin siya tumitigil. Natatakot na ang asawa niya dahil baka mapahamak si Ginang. Kaya muli siyang humingi ng tulong sa investigator at medium. Ang sabi ng investigator ay may paraan para malaman ang mensahe ng diwata. Kailangan lang sundin ni Ginang ang mga ritual at isulat ang mga nagawa niya. Doon ay makikita ang pattern na sinusunod niya. Ang sabi naman ng medium ay kailangan nilang mag-ingat dahil baka hindi magustuhan ni Ginang ang mensahe ng diwata. Sinunod nila ang payo ng investigator at unti-unti nilang nalaman ang pattern na ginagawa ni Ginang. Ang mensahe ng diwata ay, "Huwag sirain ang aking tahanan." Nang mabasa iyon ni Ginang ay natakot siya dahil tama ang hinala niya na nagagalit ang diwata sa kanila. Pero sa kabila ng takot ay hindi niya mapigilan ang sarili niya na maglinis at sundin ang mga ritual. Hindi siya mapakali hanggang hindi niya natatapos ang mensahe. At paulit-ulit niyang ginagawa iyon hanggang sa magkasugat-sugat na ang kanyang mga kamay at tuhod. Natakot ang asawa niya
at muling humingi ng tulong sa investigator at medium. Ang sabi ng investigator ay may paraan para matigil ang OCD ni Ginang. Kailangan lang niyang harapin ang diwata at gumawa ng ritual na may kasamang alay na pagkain. Kaya lang ay delikado iyon dahil baka hindi magustuhan ng diwata ang kanyang gagawin. Pero si Ginang na mismo ang nagdesisyon na gawin ang ritual. Dahil kahit natatakot siya ay gusto niyang matapos na ang kanyang OCD. Sinunod niya ang lahat ng mga ritual na ginawa niya. Pinunasan niya ang sahig ng 3 beses simula sa gilid ng pinto at sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ay nilagyan niya ng pulbos ang buong sahig at sinabuyan ng tubig. Pinunasan niya ulit ang sahig at naglagay ng pagkain sa gitna. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay. Natatakot ang asawa niya dahil baka hindi na makalabas si Ginang, pero nakalabas siya at doon na lang sa labas naghintay. Pagkalipas ng ilang taon ay nakatira na sila sa isang modernong apartment. Unti-unti na ring bumubuti ang kalagayan ni Ginang. Hindi na raw niya inisip yung mga nangyari sa bahay sa kagubatan. Pero minsan daw ay naaalala niya ang mga mensahe ng diwata at natatakot siya. Pero natutunan niyang harapin ang takot na iyon at sabihin sa sarili niya na wala na sila sa kagubatan at hindi na sila maaabot ng diwata. Ang kwento ni Ginang ay nagtuturo sa atin na minsan, ang takot at mga ritual ay maaaring magdala ng mas malaking panganib kaysa sa inaasahan. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, huwag sirain ang tahanan ng iba, baka ang diwata ay magalit.